napakahirap po kasi magtrabaho na 4 na sulok ng bahay lang yung nakikita mo. And may inaalagaan pa tayong medyo wala na sa dinuan. So, ang pagiging caregiver po kasi, kahit saang panig man yun ng mundo, hindi siya nakakapagod physically, pero emotionally, mentally. Sa mental ka talaga, titirahin talaga. Kaya, kung isa kang caregiver, or papunta ka dito, or aspiring caregivers ka man, kahit saang panig ng mundo, mag-day off po tayo. Advisable talaga yon kasi makakabaliw. Ang daming nadidepress, lalo na ngayong nung pandemic, nung lockdown talaga. Ang daming na-depress, di ba? Sa community ng Filipino dito. Okay, hello Kabilab. So, yung topic natin today ay makakatulong din po ito sa mga aspiring caregivers na papunta dito sa Israel. Kasi po, pagka nandito po kayo and halimbawa, namatayin po tayo ng amo, may mga binibigay yung mga agencies na dalawang klaseng work. Isa doon ay yung live-in, caregiver, and live-out. So, para mas maintindihan nyo itong topic na to, make sure to watch this video until the end. Bago natin simulan, papakilala ko sa inyo si... Hi! Kilala nyo na siya. Si Orly Win. Hello, Kabilads. Then, ang bagong-bago sa ating channel na si Padle. Kuya Padle, Rex Merino. Padle. Okay. Check yung channel niya. Okay, sa topic na to, para magkakwentuhan lang kami kasi sa kanilang dalawa po kasi, na-experience nila pareho yung live-in at live-out. Oh. And kung hindi ako nagkakamali, yun yung work nyo ngayon, no? Oh. Parehong live-out. Hindi, sa akin kasi nag-live-in na ako ngayon. Dati, live-in kayo ngayon? Dati live-out. Kahit ako, live-in na ako ngayon. Okay. Kasi siyempre yung amo ko noon is medyo malakas. Yun, nag-kukan ako, nag-live-out. Ganon. Ngayon na, siyempre humina na yung amo ko. So, live-in na ako ngayon. So, anong pros and cons ng live-in at live-out? Ang pros and cons ng sa live-out muna tayo. Okay. Diba? So, sa live-out is, masasabi ko is, ayos siya, maganda siya. Kasi napupuntahan mo, halimbawa, may birthday, yun yung isang kwan, may birthday, may mga gimmick, may mga kwan. So, nakakapag-refresh ka bilang isang caregiver, nakakapag-refresh ka, may nakakausap ka. So, sa pagtulog, yung 8, halimbawa, yung 8 to 8, pasok mo is 8, labas mo is 8 ng gabi. So, yung 8 ng gabi, marami kang oras na sa pagtulog, ganun. So, ayos yung pagtulog mo, pasok mo uli, so ganun lang. May oras ka na parang para sa sarili. Para sa sarili mo. And the best ang live out para sa akin. Ang live out, ang advantage ng live out is yun. Katulad ko, nung una kasi live out ako. Kasi yung amo ko malakas pa. Well, kay Lolo noon malakas pa si Lolo nung umpisa. So, pasok ko noon is 8 to 8 din. Kung minsan nga, less pa nga, alas 6 pinapaalis na ako eh. Kaya medyo ako din minsan mga alas 7 pag wala nang ginagawa, fix na lahat. Lalo na pag winter, madaling lumubog yung araw. Maaga silang kakain. So, sabi niya, alis ka na. Sabi niya, maaga naman. Sabi niya, bukas naman, 8 ka bumalik. Sabi niya gano'n. Okay. Yun, may time ako para sa sarili. Pero depende sa mga amo. Depende din. Depende sa mga amo. Yung mga amo kasi, minsan, talagang chine-check nila. Talagang, minsan kasi, halimbawa, yung amo ko ngayon is, kinuha nila habang naghugas ako ng plato, mga alas 7. Paghugas mo yan, sabi nila, sige, alis ka na, sabi nila. Yung mga iba is talagang eksakto mo yung alas 8. Sa Pilipinas din, di ba? Alas 8. Sa Pilipinas, di ba? Masyadong makwenta. Kasi may in and out. In and out. Dito kasi bawal. walang, parang ano lang, hindi siya verbal. formal. Parang verbal lang, okay, wala ka nang ginagawa. Minsan nga, ayaw na akong makita ni Lola sa ano niya. Kasi si Lola, may experience kasi sila dati na ninakawan sila. So parang wala pa siyang trust sa akin. So,
mas gusto niya na walang tao sa ibang tao sa bahay. So ngayon, nung kinukuha ko, siyempre kinukuha mo yung loob niya. Tapos, nung okay naman na, nung bandang huli lang, nung humina na si Lolo at kailangan ko na ng 24 hours na nandun ako. Tapos tumatayo sa gabi, nalalaglag. Ilang beses nalaglag, tapos pagbalik ko sa umaga, nasa floor na siya. Kasi may Parkinson siya eh. So, yun, mahirap lang yun. Tapos pina-live-in na ako. Sabi, mag-live-in ka na. Tapos ang advantage lang sa akin, kasi ako nagba-bike to work ako eh. So sa akin, maganda sa health mo, maaga ka nagigising, nagbabike ka, na-exercise ka. So para sa akin kasi, gusto ko na-exercise ako para yung stress mo rin nawawala. Tapos walang nagigising sa gabi, walang pumupuyat. Pag gusto mong gumala, pumunta sa dagat, malapit ako sa Tel Aviv sa dagat, pupunta ako dun mag-isa, upo lang ako, mag-isip-isip, gano'n. Tsaka malilibang ka kasi parang mabilis yung oras. Hindi ka maiinip na stay ka lang sa bahay, kulong ka. Kasi nakakainip eh. Stressful yung kulong ka lang para kang preso. Yun, gano'n. Kaya maganda sa akin yung live out. Yun ang kagandahan ng live out. Okay. Ang disadvantage naman ng pagiging live out na trabaho is magastos. Katulad ng pamasahe, kung wala kang bike, papasahe ka. Pero meron naman amo na bayad ang pamasahe mo. Pero dapat bayad talaga ng amo yon sa mga live out. Bayad ang kartis mo, yung card, RabCab. Well, magastos din sa plat kasi doble yung bills mo sa plat. Kung may plat ka, siyempre kailangan mo ng plat pag live out. Tsaka kung may nagustuhan ka. May nagustuhan ka sa tukso, sa sa mga damit, mga sapatos, tindahan yan. Tapos pag winter, kailangan magising maaga. Pag naulan, pag winter pa naman maulan. Actually, na-vlog ko na yan eh. Live in o live out. Nagtanong din ako sa mga yun, mas priority, mas gusto nila yung yung live-in na trabaho sa lahat ng naging ko. Kasi iwas gastos, stay in ka lang, bahay mo lang, feeling amo minsan, depende sa amo. Tapos yung hindi ka pagod, kumbaga relax ka lang. Ganon. Ako yung sasagot niyan. Ikaw. After natin marinig yung kanilang side, kasi pareho silang live out eh. So yung side ko naman bilang live in, pero mamaya na po yun. So para sa iyo po, yung disadvantage ng live out. Disadvantage ng live out is magastos din. Pagod. Disadvantage ng live out pa is yun, kailangan mong maligo, mag-ayos, magpalit ng damit. Pagod ka. Yung pagod ka. Yung pagod ka na talagang kailangan yung oras mo. Kailangan may kinukuha ka na oras na talagang maligo ka, kailangan nandun ka na hindi kagaya ng halimbawa pero itatapik mo yun, di ba? Yung paggising mo sa umaga is hindi kagaya ng yung pagising mo is nandun na, palitan mo na lang yung amo mo. Ganun, magkakape ka na lang, ganun. Kahit na saka libre lahat, Bradley. Diba? Pag libre lahat pag live-in ka. Pag live out, ihiwalay yung pagkain mo, di ba? Minsan ganun eh, hiwalay yung pagkain mo, hindi ka bibigyan pagkain. May allowance ka na lang, hiwalay sa mo. Yun, mahirap din. Okay, so mamaya tatanungin ko kayo kung ano yung mas pipiliin nyo, kung live in or live out. Pero bago yan, click mo muna yung subscribe button. At saka pag interesting para sa inyo, i-like mo na yan. Pag hindi interesting, unlike. Tapos i-comment na kayo sa baba. Okay, ang dami natin commercial. So, okay. Narinig nyo na yung side ng mga live out. Ngayon naman, maririnig nyo naman yung side ng live in. So, para sa akin, bilang 11 years na akong nagtrabaho sa pabrika na live out din, no? Parang live out din kasi kailangan mong gumising ng maaga. Magbibihis ka, maliligo ka, tapos habulin mo yung service. Yung oras. Napagod na ako ng ganun. So, nung naging caregiver ako, at ganito pa, live-in pa, mas feel at home. Parang nasa bahay ka lang, pero may sahod ka. Yun din. Gusto Naghihintay ko ka lang yun. ng sahod.
Tsaka, isa pa, yun, hindi ka mag-e-effort na mag-ayos. Yan Kasi, ay nakapambahay ka lang. oo, Pagkaya ka kasi- na, gigising ka tapos, Ay, di ka pa nga nag-toothbrush. Pwede mo nang palitan ng Oo. diaper sila, wala, mga ganun. Oo. So, nagtatrabaho ka na, nang wala ka pang, hindi ka pa nag-e-effort. Yun. Disadvantage lang doon. Kasi 24/7 kang nakakulong sa isang bahay. Yun lang. Araw-araw parehas, Oo. bokertob, lalatog sa lalatog. gabi. Hindi, Nakakasawa din. merong mga amo po kasi dito sa Israel, or allowed po talaga tayo na everyday, meron po tayong 2 hours na Depende break sa amo. time. Depende, Pero sa depende sa po yun sitwasyon. sa amo. Kung naiiwan. Eh, yung Oo. katulad ni Lolo ko, hindi mo maiiwan yun. Kasi anytime pwede siyang bumagsak eh. Mm. Kung wari, naka-oxygen yung amo mo, hindi mo maiiwan yun. Oo. So, pwede ka lang mag-rest hour sa loob din Sa ng loob bahay. lang na ba yun? O kung tatawagin ka, o kung Ayun. halimbawa, yung amo mo is tumatawag, o di, kailangan pumunta ka rin. Oo, kahit rest na rest hour hour mo. nga. Oo. Oo. So, okay. Kung gano'n So- naman yung situation nyo, pagdating nyo po dito, kailangan i-ano nyo talaga na mag-day off kayo every week. Kaya Pagka nga, ganun yung oo. sitwasyon. Advice. Siyempre, Advisable case to Case to case. case Oo. based talaga. Oo. Pero kailangan talaga, ang isang caregiver dito is kailangan may day off talaga. Kasi stressful. Oo, stressful talaga. Kahit na sabihin nyo na live out ka or live in ka is kailangan may Oras ka oras para ka na sa sarili mo. Yung halimbawa, nag-day off ka is wala kang iniisip na Wala kang, yung iniisip na may magtatawag sa'yo. magtatawag sa'yo, Oo. magkakwan, stressful po kasi. Tsaka yun yung, siyempre, sanay ka na sa trabaho, araw-araw na ganun, Kakaumay. nakakasawa talaga. Oh my. Oo, yung araw-araw na biruin mo, gigising ka, papakainin mo, magdadiaper mo, Oo. ulit-ulit yung So, paano na ulit-ulit. kaya yung mga kung pwede na lang na yun nga yung sinasabi namin na kung pwede na lang na magpalit yung mukha. Oo, Oo, Pwede kakapalit- ipalit mo yung Pati nga mukha. amoy eh. Ipalit mo. Minsan yung amoy na ng Pati alaga amoy, natin. pwede eh. magpalit eh. Kaya nakaka-stress yung mabu-burn out ka talaga, Oo, yung burn out. kahit na madali yung trabaho, sabihin na natin kahit na madali, di ba? Pero yung paulit-ulit, magsasawa ka at Magsasawa, magsasawa. oo. Minsan, maraming nasisiraan ng ulo dito eh. Tumatalon pa nga sa, bintana eh, di ba? Yung nabalita. Oo. Kasi napakahirap po kasi magtrabaho na 4 na sulok ng bahay lang yung makikita mo. And may inaalagaan pa tayong medyo wala na sa Nakaka-depress yun. katinuan. So, ang pagiging caregiver po kasi, kahit saang panig man yun ng mundo, hindi siya nakakapagod physically, pero emotionally. Mentally. Oo. Sa mental ka talaga titirahin talaga. Kaya kung isa kang caregiver or papunta ka dito or aspiring caregivers ka man kahit saang panig ng mundo, mag-day off po tayo. Advisable talaga yon kasi ay, Yun. nakakabaliw. Ang daming nadidepress, lalo na ngayong nung pandemic, nung na lockdown. lockdown talaga. Ang daming Na-depress. na-depress, di ba? Sa community ng Filipino dito. So, wait lang, isunod ko lang, singit ko lang po Ibig sabihin, pag dumadaan ka na sa depression, yun yung point na pwede mo na masaktan yung amo mo. Oo, ang daming mga, di ba? Mga Oo. caregiver na nasasaktan. Kasi pag makulit na yung alaga natin at hindi tayo nakakalabas, wala Wala tayong kang ibang control. nakikita, wala ka ng pasensya eh. Yun yung time na Tama. pwede mo nang masaktan, yung masaktan, alaga. masuntong, ganun. Yun yung bawal dito. Kaya, Ay, oo. ingat din. Kaya kailangan Gawin talaga yun. mag-day off po tayo. Oo. So, okay. Final. Kung papipiliin kayo, live in or live out? Sa akin, mga padlay, live out. Ako kasi, Ganun ba yung sinabi ko kanina? live in, sabi mo kanina. Oo. Live out, live out. Shot mo pa. Hindi. Nakailang shot ka naman. Ganun na. Oh, shot ko. Oh, shot ni Panliorli to Hindi, juice lang yan. Juice lang Diyos yan. lang po yan. So, yun, guys. Sa ako naman, ang maano ko, live out. Kasi, Live out ka pa rin. Oo, Yun. Nakakapagod kaya. hindi. Kahit nakakapagod, marirefresh yung, kumbaga, yung Yung physical mo, pagod, pero yung utak mo, refresh, laging refresh. Kasi nakakasagap sila ng hangin. Oo, kasi iba pa rin yung punta ka sa labas, makita mo yung, Makita mo mga yung, tao, di ba? yun. Iba yun, iba yun. Yung mga nakabikini sa Tel Aviv Beach.
Hindi, joke lang yan. So kung nakikita niyo po yung kung kanilang mga katawan, ano sila, athletic po sila. Physically fit, yun ang Yan. importante. Mga bikers sa po akin. sila dito sa Israel. Yun. Halimbawa sa akin, nung live out ako is 5 kilometers from uwi ako 5 kilometers, babalik ako sa trabaho ko 5 kilometers, so 10 kilometers yun. So yung nadadaanan ko dyan sa mga Kita mo, diba? kita ko, Relax yung ka. na-relax na ako Magandang pag view. pasok ko sa trabaho ko, ayos yung hindi ka na-stress, At hindi saka ka pag maaga ka nagigising, maganda yung smile mo sa amo mo, Oo. maganda yung Aura yung mo. approach mo sa amo mo, how are you, ganado ka, diba? ganado ka, ganun. Hindi ka Oo. tulad sa kulong ka. How are you, Boker? Oo. Ganun ka, di ba? Oh, Malapad ka, di ba? Tsaka iba yung Mag-leave out ka na rin sis. Ayoko. Ako, live-in pa rin kasi, ang live-out kasi, yun, gaya nga ng sinabi ni bro, nila, magastos. Hindi. Magastos, Iba yung sitwasyon mo dun sa pag-leave out. Taiwan sis. Sa Taiwan, hindi ka stress doon, hindi ka kulong doon. Oo. Dito kulong ka eh. Nung nasa Taiwan ako, wala akong naipon. Kasi more on nasa labas kami, kainan lagi. Oo, yun, oo. Maganda yung sound dito. Kaya, hindi. So dito, live-in pa rin ako. Depende rin siguro Sa yan. trabaho, Oo, sa trabaho. work condition mo. Pero sa situation ko ngayon, nag-day off naman po ako. Weekly. Yun lang, importante mag-day off ka. Ganun. Oo. Yun lang ang Kahit importante. kung live-in po tayo, live-in caregivers, mag-day off po Mag-day off tayo. ka. Huwag Yun. po natin masyadong mahalin yung... Aanin mo yung Hindi, pera. Aanin ah, mo yung pera kung sira naman yung utang Oo. mo, di ba? Hindi, ito rin, magbigay ako ng advice. Sa mga baguhan, ayos lang na maging live-in ka. Halimbawa, 1 year, 2 years, 2 years, 3 years, 3 years. mabayad mo na, di ba? mabayaran mo na yung Ganun utang din ako, mo, una. ayos lang. Pero pag mga ganun na taon na, kung may mag-alok sa'yo na, okay, live out, so, i-grab mo yun. Kasi alam mo na yung... Tsaka mas maganda yung live out, ma-explore mo yung Israel. yung Israel. Di ba? Hindi katulad nung nandito ka lang. Oo, may pinsan hindi. ako, alam mo, 10 years dito, 5 years dito, nag-for-good. Hindi ba niya nagala yung Israel? Oh, yeah. Kaya nga. Sayang. Kagaya sa akin nung live-in ang trabaho ko, hindi ako nakipag-basketball, hindi ba ako nakikwan. Wala kang friends, di ba? Wala akong friends. Nung naging live out na ako, Dami kang nakikilala. nakikilala, nakikihalubilo ako. Mag-live out na kayo, guys. Oh, ganun. Pero depende Depende din. Depende. So, Depende din sa tao, paano Oo. i-handle yung Yung, trabaho, yung stress, yung gano'n. Okay. So, dito na po natin tatapusin ang ating topic kasi 20 minutes na. So, diba nabanggit ko po sa inyo na sila, mga bikers, athletic sila. Makikita nyo po yan sa kanilang mga channel. Ayan, So, ito. please don't forget to visit their channel. Si Kuya Rex Padley po ay 11 years na pong caregiver dito sa Israel and isa din po siyang pilot ng drone. Yeah. Drone pilot, No, ang tawag doon. Oh. And isa din po siyang Mixed martial arts. Hindi naman mixed martial arts, basta martial artist lang. and nagtuturo din po siya. Yeah. So makikita niyo po niya sa kanyang channel and Massage din yan. oh. Massage, ganun. Hindi, yun yung mga part-time ko, yung mga part-time ko dito is, kaya yung may advice ko, kung nandyan kayo sa Pinas, mag-aral kayo ng mga massage, mga Gupit, gupit, manicure, Pagiging pedicure, pedicure. mga ganun, pedicure. Kasi hindi nyo alam kung nandito kayo. Kikita kayo. Mga luto-luto oo, ulam. Oo, mga ganun. Yan mo si Sis Ems, nakikita yan. Oo. dati yun. Oo. Di ba? Okay. So, yun. Kagaya ko, o yung mga drone ko, saan nanggaling yun? Sa pagpa-part-time ko. Yung lahat ng drone ko, yung mga GoPro ko. So, doon nanggaling yung pagkukuha ko sa pagpa-part-time ko. Special skills Oo. niya. So Special, hindi na siya oo. nanggagaling sa sahod niya. No. So, Kung ano man yung gusto yun, niya. yun ang kwan ng advantage ng live out. Kasi may time ka na magturo, magkuhan. Galing So, ah. kung Di ba? live-in ka, Yung kung live-in ka, magagawa. hindi mo magagawa yun. Oo. So, yun din ang So, advantage. advantage. ng live out. Yun. Okay. So, don't forget. Rex Merino. Rex Marino, Orlewin. Okay, si Brother Oliwin naman, isa din po itong biker. Kung ano yung makikita natin sa kanyang channel,
kung ano yung nakikita nyo sa channel ko po. Kasi halos pareho lang po kami ng mga content. Yun, yung mga ginagawa natin content ngayon, nagawa na rin po niya. Pero in other version naman po. Version niya yan. So, or you win. Alam mo, kilala niyo na po siya. Okay. Salamat po sa Thank panonood. you. Maraming salamat po sa oras ninyo. And kung sa tingin nyo nakatulong ito, or kung may kakilala kayo mga aspiring caregivers, please share this video. And Like please and subscribe. don't forget to like this video and subscribe. Thank God bless you all. you. Bye. Bye.